So yun, naalis na tayo guys. At para makabiyahe na, gumawa ako ng trip record kami ni Christian. Okay, ingat kayo. Ingat tadi. Okay, Ingat ah. oh, ingat. Ayan sila. Ingat guys sa biyahe. Kitaan nyo na lang. Good morning guys, today is Saturday, January 17. So nandito tayo ngayon sa bahay at babiyahe na tayo dahil ang biyahe natin papunta ng Toronto. So ilang araw din bad weather dito sa Regina, nasa 2 days. Then ito lang ilaw tong yun. Then bad weather din dito sa Winnipeg, so yung dadaanan natin nasa 5 hours pa naman tayo babiyahe papunta doon, baka sakali mag-open na. So ang temperature dito minus 25, feels like minus 26. So 2 days guys, napakalakas ng hangin. Uy, bukas yata ang bintana ng jeep. Ay, akala ko. So sobrang lakas ng hangin, nasa 90%. So sa lakas ng hangin guys, may mga truck na natumba. Kaya ingat-ingat pa rin dahil kahit maganda ang kalsada, pero yung hangin naman ang kalaban. Dahil may nadaanan ako na 2 truck na natumba sa lakas ng hangin, pero napakaganda ng kalsada na yun ha. So hindi lang snow ang iniingatan dito or black ice, pati hangin dahil maabot ng 100% ang hangin. Nung dumaan ako, nasa 80 to 90% ang lakas ng hangin. Kaya may mga natumba pa rin na truck, may mga na-aksidente dahil sa yung hangin, yung ganto kumukover sa highway. Yun ang dahilan din kaya may mga banggaan at may mga na-ditch. So pero ang kalsada nun dry ha, dry. So ngayon naman dahil sa lakas ng hangin, may mga part ng highway na black ice talaga. Katulad nito, yung kalsada natin madulas yan. Ngayon sa Winnipeg, sigurado yun ang dahilan kaya sarado ang highway dahil may mga aksidente, collision. Nakita ko sa may collision, aksidente yun. Kaninang madaling araw nagsimula yung sarado ng highway. Sigurado yun, may mga aksidente about sa na-ditch or na black ice dahil sa napakalakas ng hangin talaga. 2 days siya malakas ang hangin dahil nasaraduhan pa nga si Christian sa Mosjo. Inabot siya ng 1 araw, hindi nakatawid dito, hindi nakapasok ng Regina dahil sa lakas ng hangin. So yan, yung hangin na yan ay napakadelikado sa mga dry van, lalo't walang mga laman, mga containerized. So ako kahapon, nung 1 araw nakatakbo ako ng maayos kasi fully loaded ako ng lumber galing Kelowna. So mabigat yung load natin, nasa maximum tayo 45 tons. Kaya nakapagpatakbo ako ng maayos, nakatakbo ako ng 90 to 100. Depende, pag binugahan ako ng malakas ng hangin, nagsuslow down ako dahil talagang nililipad yung truck guys. So yun, pupunta tayo ng truck stop at babiyahe na tayo, lalapit lang tayo kahit na sarado ang highway sa Manitoba. Lalapit lang tayo dahil malayo pa ang biyahe natin. Pinainit ko lang yung pickup truck natin dahil napakalamig. Ayan. So dito maghatid sa akin si Christian, yung trucker. Ayan. Diyan pala sa labas dali. Ayan natin niya ko. Ang oras natin dito ay ano pa lang? 7:25 pero madilim pa. Gumana si ma'am? Diyan. Malis na. So ang dami. Ngayon, Sabado. Lagi naman siya may overtime. Huwag mo pala basin.
Maganda takbo. Oh, pagtatakbo, dito lang. Wala. Okay. Dito lang. Yan, gusto nyo rin lumabas. Yan. Soon, may business na i-open si Christian. May lawnmower, may snowplow, kung ano-ano, car wash, marami. Abangan nyo yan, guys. Yan. Sa mga electronic car, nagsiservice din siya dahil meron siyang generator. Yan. So, abangan nyo yan, guys. So, ayan yung van niya. Kargahan ng mga ito, gamit niya. Lahat yan brand new. So, ayan. Ito yung car nila, Nestle. Kara, are you okay? So, ganito yung black ice, guys. Yan, oh. Compact ice na to. Madulas. Ayan. Nakukumpa. Kaya yan, oh. Shiny. Kaya napakadelikado niyan. Ito. Ayan, oh. Madulas. Napakadelikado sa mga biyahero na tulad namin na araw-araw na sa kalsada. Kaya ingat-ingat pa rin tayo, guys. Ingat-ingat. Tara, let's go. Ayun, may. So, yun yung kalsada, guys. So, napaka-shiny. Kaya maraming aksidente ngayon, eh. Oo, lakas kasi ng hangin. Grabe. Kanina madaling araw lang medyo lumaylo yung hangin. So, si Christian kagabi lang nakauwi. Nasarado Oo, ng highway. Nung pagdaan ko, medyo maganda naman yung kalsada. Siguro yung hangin nga lang ang lakas. Yung hangin kasi, yung snow dinadala sa kalsada, nasasagasaan yun na nagiging compact ice or yung iba kaya nalalaglag sa ditch dahil wala na makita, zero visibility talaga. Tapos ang tagal mawala ng snow dahil lakas ng hangin, eh. Yun talaga. Pero nung nakaraan, ganun din. Pero hindi sinara yung kalsada. Siguro ngayon mas maraming Aksidente. kaya siguro sinara. Yun sa hotel. Lamig din ako sana, hindi katulad nung pa ako lolong haul, nagsisecure ng tarp. Sanay na sanay sa lamig, kahit negative 30, 40. Kahit basta naka-jacket, okay na. Ngayon, kahit naka-jacket, lamig na lamig ako. Dati yung gloves namin ni Daddy medyo manipis pa, pero tinutupin namin yung tarp ng negative 50. Tapos yung jacket namin yung lang, isa, walang doble-doble. Kasi pinapawisan, eh. Walang snow. Pero walang snow sa kalsada, pero delikado. Oo, madulas. Madulas pa rin. So, ngayon naman, itong araw na to, January 17, ang Winnipeg naman, ang sarado. 2 days sarado tong Regina dahil sa napakalakas ng hangin at napakadulas ng kalsada. Ngayon naman, ang Winnipeg naman ang tinamaan ng bad weather ngayon. Snow ba? O hangin lang din? Hangin lang din. Na-check mo sa sa weather forecast? Sarado. Kaya every time na babiyahe tayo, guys, check nyo muna yung 511 kung saan lugar kayo. Like 511 Saskatchewan, i-search nyo muna. So ngayon, tiningnan ko kanina, okay. So tiningnan ko ngayon yung 511 Manitoba. So yun, maraming aksidente, collision. Then divided highway yan, pero sarado both side. So ganun din siguro kasi both side, eh. Hangin pa rin ang dahilan. Dati. Kaya nagkakaroon ng black ice. Dati nung nagsasara kalsada dyan, yung malakas na snow, eh. Natandaan mo yung tinumba lahat ng poste dyan sa La Prairie. Tapos 2 araw ata, 3 araw ata tayo doon. Tapos punong-puno ng snow yung highway. Doon ba kayo naabutan ni Richard noon? Hindi, yung sa atin dati, team pa tayo. Oo. Tapos dumaan tayo sa loob ng La Prairie, natanda mo. Ay, oo. Ay, oo, tumba mga poste ng kuryente, eh. Pati mga puno tumba.
Yung di ba tayo nagbablog masyado nun eh. Oh, hindi Taob, pa. taob yung mga ano, doon tayo pinadaan sa kasi punong-puno ng ano, snow yung highway, hindi walang makadaan, pinadaan paikot pag Kaya natumba siguro yung mga poste dahil may aksidente yata ano eh. hindi, Hangin lang malakas yan? ang hangin kasi Hangin? ikaw ang nagda-drive nun eh. Ako ang nakatingin eh. Oo. Punto, walang kuryente, doon tayo dumaan sa ano talaga. Sa bayan eh, no? Oo, sa bayan, sa mga bahay-bahay. Taob ang mga poste, mga ganyan, no? Oo. Mga ilaw, taob eh. Kaya ganito. Sa lakas ng hangin yung guys. May kasamang snow, tapos punong-puno snow yung highway. Hindi pa kami marunong tumingin ng 511. Takbo ng takbo kahit sarado na highway. Bago lang akong driver nun eh. Oo. Tinitraining mo pa ako eh, gulat ako. Sabi ko, ganito pala ang ano, truck driver ah. 2 araw ata kami ni Daddy, 3 araw kami dun, tapos yung mga truck nakapila na sa highway. Ay, oo, natanda ko pa yun. Yung ano naman, yung kami ni Kuya Richard, ano naman yun, black ice naman yun. Sarado yung highway talaga, no? Oo, umuulan na may kasamang snow, kaya tinawagan ni Tyler, stop ka na. Delikado nga, sabi mo i-stop ka na. Dapat i-stop ako sa sa Brandon. Sinabihan ko siya, yes sir, I will stop in Brandon. I will just find a safe place. Sabi niya. Nagulat siya, lagpas na ako ng Brandon. Sa Verde na. Ang tumawag sa akin si Tyler, ay si Jim Clooney. Sa Jim Clooney na. Kasi malalaman mo kung kung bad weather, kaya po hindi eh. Nung nandun ako, kaka-start lang ng snowstorm, pati ulan, freezing rain, halo. Nandun sa kalsada, tapos tinawagan ako ni Jim Clooney, ano, i-stop ka ba? O mamili ka. You have 2 choices. You will stop or I will fire you. Okay sir, I will stop. Sabi ko, sorry sir, I will stop. Sige, ganun talaga ako. Ano yan eh, gabi na eh, parang Padilim na. madilim na talaga. Kung sa Ontario siguro mga alas 8 na ata yun. Sa Ontario, nakamonitor sila, dapat niya tulog na ata sila. So ganun ka ano yung company namin. Tim Horton muna tayo. Na-start mo rin. Hindi pa pala. Start ko muna. So ganun ka ano yung company namin. Hindi kami pinipersa na bumiyahe. Sa oras na malaman nila bad weather, sila mismo ang magpapatigil sa iyo. Wala silang pake na madili yung pangarga. Ang importante sa kanila, safety ng driver at ng truck. Oo nga eh, dapat pauwi na ako noon. Hindi ako sana masasara kasi chinik ko yung weather eh. Okay naman ang kalsada. Hindi, ang nakita ko snowstorm. Kaya minadali ko, hindi na ako mistop. Kasi ang bala ko, dito na ako magpapaabot. Kasi para magsara. Kasi alam ko magsasara eh, makikita mo naman sa ano. Doon kami kay Richard, nasaran kami na. Di kami nakapasok na Regina kasi sarado yung kalsada. Sarado yung kalsada siguro. Sa Verde na sinara. Hindi, mula Musumin, hindi naman na kami dumiretso kasi Musumin to Regina, sarado. Sarado na. Yung parang ano, yung may bakod na. Parang ano kami, isang araw kalahati kaming sarado. Tapos pagpasok namin ng Regina, sabi ko dito na ako kasi alam ko magsasara ulit eh. Sabi kay Richard, magsasara, lalabas na ako. Ikaw, hindi, dito na muna ako. Dito ako, na-standby ako ng isang araw din. Sinadya eh, no? Ito, papandarin ko na yung truck. Dito lang ako nakaparada guys sa gilid. Ayan oh. At timbangan yun doon. Dito na ako pumarada. Safety tayo ngayon. Ang daming sasakyan ngayon nakaparada. Daming truck. Malamig. Medyo nawala na yung hangin kaya okay na. Si Daddy tibay na sa lamig oh. So almost 2 days itong truck dito. Kung maririnig nyo guys, naka-hit bank heater siya. Oo nga no. Pinaandar ko siya yung bank heater para hindi gaano malamig. Malamig man yung panahon, pero yung truck hindi gaano malamig sa loob. Kasi napuprosin yung mga gamit natin doon, yung tubig na puprosin. So, maririnig nyo. Pandarin muna natin. Dito ako dadaan kasi ano. Ay. Dito pala ako dumaan nung isang araw kasi napakalakas ng hangin. Pag binuksan kong pintuan, baka pa rin mabaklas. Oo nga eh. Muntik na nung kahapon, muntik na akong
Tanga yun din. Buntik ako maliglig sa truck. Pinigil. Dulas. Tibay ni daddy sa lamig. Na-check naman natin to bago iniwan, so hindi na natin check yung ano dahil sobrang lamig, painitin na kagad natin. Nung uwian ako, naging lamigin na ako eh. Dati matibay din ako sa lamig eh. Tignan natin kung i-start o di pala natin nadala yung pang-booster. I-start yan. Nanginig din ako. Alam mo yung percent? Ano yung percent na yan? Sa bank. Galing ah. 59% pa siya. Buong araw tumatakbo. Nakapatay. Buti, umi-start. Todo mo na heater mo dati. Buti, umi-start. Nabibilaw kang pa. Oo nga eh. Halos ayaw pa. Suntik na. Ayun, tumasalagi. Parang ano tumurbo Dito lang nag-park si daddy sa ano lang curb dahil wala namang markingan. Papakita natin sa inyo. Dulas. Ayan. Diyan lang siya nag-park. Ganda ng truck puti eh. Pero mas maganda pa rin yung brown na truck. Sakit na ng kamay ko. Sabig. Sakit na ng kamay ko. Sakit na kamay. Sobrang lamig talaga dahil minus 25 ngayon. Oo nga eh. Minus 25. Oo. Buti na wala yung hangin. Sakit na kamay. Yeah. Buti may heater yung manobela kaya nakakapagpainis. Ganun kamay mo dito dati, mamaya maano ka. Hindi okay pa. Yung frozen, ano tawag ito? Frostbite. Frostbite. Hindi na ako sanay talaga. Lamigin na. Ganito pala nangyayari kapag uwian na ang trabaho. Oo, sanay ka na sa ano, hindi ka na expose gaano eh. Oo. Katulad sa amin na expose lagi pag nagtanggal ng ano, babad Oo. talaga. Yung parang parang dati na minsan yung truck di lumalamig, nagda-drive pa malamig. Yung ganun. Tara, bili muna tayong kape. Yes, please. And egg and cheese in a biscuit. Sorry? Egg and cheese in a biscuit. Egg and cheese in a biscuit. Would Yeah. you like the hash brown on the side to make a meal? Yes, please. Yes, please, the hash brown. And that's everything for you? Yes, please. So Thank egg you. and cheese in a biscuit, one hash brown, and one Thank you. 805 for you, please. 700. Thank you. Ito parang naging habit na namin yung magkape talaga tuwing umaga kasi malamig ang panahon dito. Tsaka mura lang ang kape. Mura ang kape talaga ng Tim Horton. Pilipina pala. Hindi. Ay, Ito na. Hi, is that Skippy in the order? Skippy? Thank you. Thank you. kaya kung makakanood kayo ng mga pelikula guys sa TV, sa sinehan, ang mga nandito sa Canada or saan mang bansa, laging may hawak na kape kasi pampainit sa kamay. Paano pag nilalamigan na sa loob ng truck to ganun. Ganun. Hawak-hawak nila sa kape. Ganun yun. Yun ang pinaka-heater lalo sa mga naglalakad-lakad. Oo. Hindi talaga kaya. Ganyan tayo yung hotel na ano ako eh. Holiday. Ganda rin sa loob. Ayun lang din kagandahan kila Christian kasi day cab sila.
kailangan talaga nila mag-hotel kung hindi sila makauwi ng yard. 3 beses nga ako tinawagan ng dispatch eh. Oh. Sabi niya, tutuloy ka pa ba? Sabi sa akin nung una, Oh. tutuloy ka pa ba? Sarado yung kalsada eh. Bad weather, lakas ng hangin, ganyan. Sabi ko, oo, itatry ko. Tatawag na lang ako kapag, Hindi na kapag, sabi ko, tatawag na lang ako pag hindi na kaya or wala na akong oras. Sabi niya, yes, please call para mag-plan ka, mabilang ka ng hotel, maabukan ka ng hotel. Tapos nung malapit na ako sa Musjo, tumawag na naman, Christian, kaya mo pa ba? Alas sa akin, kita nila sabay, kasi marami na nagbabagal eh. Eh ako, ang bilis pa rin ng takbo ko eh. Nananalangin. Kasi unti na rin oras ko eh. Sabi niya, stop ka na kaya, huwag ka nang tumuloy, sarado pa rin. Chinek ko, sabi ng dispatch. Chinek ko, sarado pa rin. Kaya, stop ka na lang, ibubuka na hotel. Sabi ko, sige, kakacheck ko lang, sarado nga. Sabi ko, sarado nga, kakacheck ko lang. Sige, book mo na hotel. Tapos tumawag ulit, Christian, baka malagpasan mo yung hotel. Lambe. Uti, sakto yung i-stopan ko na. Doon sa hinintuan ko dati? Oo, nandoon. Tapos naglakad ako, lakas ang hangin. Paatras na nga ako naglalakad eh. Nililipad ka na? Oo, ang lamig din kasi di ba nakaganyan. Talagang ang lakas, sa sobrang lakas ng hangin yung muka. Sa lubong? Pupapasok hanggang sa katawan yung hangin. Kaya patras ka na lang? Oo, paatras na ako, natatanggal pa yung lamig. So ayan, ganun din ang kagandahan lang sa mga company dito sa Canada, talagang nag-aalala sila sa mga driver nila na kumbaga sila pa ang galit pag tumakbo ka, lalo bad weather. Oo, yung driver matigas sa ulo. Ang driver lang talaga kasi gusto kumita per miles eh. Kaya nga yung pag nadidisgrasya, sasabihin na yung dispatcher kasi pinupush. Oo. Eh wala nang magagawin yung dispatcher kapag umistop ka, ikaw yung driver eh. Yung driver talaga ang nagpupush kasi pera eh. Wala kikitain. Pag tatambay ka dito ng 1-2 araw, lugi ka na. Oo. Mas maganda pang magtambay ka kung saan ka magdi-deliver. Oo. Or mas maganda magtambay ka kung saan ka nakatira. Oo, Malapit. kaya saan magtambay ka sa kalsada. Kaysa sa kalsada, wala ka talaga magagawa kundi magkulong lang sa loob ng truck kasi sa lakas ng hangin. Oo. Ang maganda kala daddy, may cab, pwedeng matulog sa loob. Oo. Maganda rin yung ganyan kasi pwedeng nasa pagtulog ka na kaagad. Yun. Nakapagpahinga talaga, no? Oo. Kasi sa kanila day cab. Yung day cab guys, walang higaan. Ganito lang, tapos walang likod. Wala likod. Hindi pa may sandal yung upuan. Oo, di ba isandar eh. Ganun lang makahiga oh. Buti nga may ganito sa gitna eh. Ganyan. May ganito? Oo, pero mababa kasi taas na upuan. Kaya parang pwede ka humiga, higa-higa konti. Oo. Kaya si daddy tatakbo siya kahit sarado yung kalsada kasi nakatambay na siya dito. Ngayon, ang gagawin niya, doon na siya magtatambay. Doon na magtatambay sa kung saan yung sarado yung highway, yung pinakamalapit na truck stop. Baka sabihin ni Tyler, ang layo pa ng sarado din. Andiyan ka sa Regina nagpahinga. Sa Manitoba pa yung sarado, di ba? Oo. Tsaka wala na tayong kikitain, wala tayong pambayad. Ay, baba ko lang muna yung gamit ko. Baka mainit na yun. At mag pre-trip na rin ako. Okay mo na yung pintuan mo dyan. Okay. Sige. So yun, naalis na tayo guys. At para makabiyahe na. Gumawa ako ng trip record kami ni Christian. Okay. Ingat kayo. Yan, daddy. Okay. Ingat ah. Ingat. Ayan sila. Yun guys, ingat kayo sa biyahe. Pakitaan nyo na lang kami. Malunas yun. Sige. Ingat daddy, dahan-dahan lang. Okay, guys, salamat. Takbo na tayo guys. Pre-trip na tayo kasi kanina kulang pa ako ng 1 hour. So umuwi muna ako, gumawa kami ng trip report. At gumawa na rin ako ng tissue. Okay, bye-bye. Yan. Gumawa kami ni Christian ng trip report kasi nga yung ilag namin, pabago-bago kami ng ilag. So ang hirap i-transfer sa email. So nung tumawag ako sa CRA, kahit meron lang ako na trip record,
eh okay na, tatanggapin na nila yon. So yan, kaya gumawa kami ni Christian habang January pa ngayon. So sa mga gusto na, mga kasama ko na gusto magkaroon ng ganito, sabihin nyo lang sa akin at bibigyan ko kayo ng copy at ipa-print nyo na lang para mahirap ma-reassist. Nagki-claim lang tayo ng meal allowance natin pag sa company as a government eh. Tayo pa magbabayad. Ha? Okay. Mag-gym na kayo. Oh, sige, gano'n na. Stop in. Okay, sige. Salamat. Ayun. Sa mga gusto na kasamahan ko, kasi kami, paiba-iba kami ng ilag, kaya kailangan ng track record. Yun. Message nyo lang ako para bigyan ko kayo ng copy at i-print nyo na lang, diba? So mag pre-trip na tayo guys at makalis na tayo. Tumawag ang tropa, sarado daw talaga yung Winnipeg. So lalapit lang tayo doon dahil from here to Winnipeg nasa 500 plus kilometer pa. So alalay lang tayo dahil makulimlim pa oh. So binili na ako ng mga bata ng kape. Ay, meron pa. Okay, salamat. Okay. Ingat daddy. Yan, ingat kayo, enjoy. Okay, ingat. Likap po tayo. Salamat kay Steph, kay Christian. Andun sila, mag-gym sila eh. Ingat-ingat lang tayo lahat guys ha. Ingat. Yan ang libangan nila, mag-gym.